Hello everyone! Welcome again to a new segment of Sinaggatila, and today we are going to talk or tackle about the word microaggressions and homophobic or homophobism. Mga ganun. So, guys, kapag naririnig nyo ang salitang microaggression, ano yung mga pumapasok sa isip nyo? For me, it's like, parang it's bagay na parang tinitake easy nila na sinasabi na, oh my gosh, ang gwapo-gwapo mo, tas ang pangit na ugali mo. Parang ganun. Parang, oh my gosh, ang ganda-ganda ng restaurant. Wala namang nagsiserve. Parang ganun siya. Like, parang it's just a small things na parang ikakagalit mo siguro. Ganun lang yung understanding ko dun. For me, I think something na yung mga iba hindi sila aware na sinasabi nila. Hindi sila aware na sinasabi nila yun, tas hindi din sila aware na nasasaktan yung pinagsasabihan nila nun. Kaya, for example, yung mga pagsasabi ng sayang ka, gwapo ka pa man din, gwapo ka, pero bakit bakla ka, ganun. For yung mga ganun na example. Kat yun, micro, kahit sa tingin natin, konti lang yung, konti lang or subtle lang yung meaning nun. Pero, it affects ngayon yung personality or yung pagkataon ng pinagsasabihan natin ng ganun. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Di ba? Yes. May mga na-experience din ba kayong ganun na examples? Parang mas tama yung sinabi ni Ate Precious. Parang mali talaga yung akin, guys. Huwag nila pakinggan. Sa tingin nyo naman yun yung tinanong. Oo. May mga examples pa ba na alam nyo na ganun? Ako na ba? Sige, ikaw na. Isa pang example dito is yung sa mga kababaihan. Hindi lang sa mga kababaihan actually, pati sa mga lalaki. Lalo na pag maitsura talaga, ganun. Yung mga madalas sila natatanggap, like matanda ka na, wala ka pa ring asawa, wala ka pa ring anak, sayang ka, ganun siya. Parang pagka anuhin mo naman, bakit naman sayang ganito, ganyan, tapos sasabihin nila, sayang jeans, ganun, di ba? Parang nagpo-focus na lang sila doon. Paano kung pogi ka nga, wala ka namang pera, mag-aanak ka? Kaya may masasabi pa kayo? Sa inyo ba? Ano bang tingin nyo dun sa May tingin na kayo? May na-experience ba kayong pangyayaring ganun? They agree lang daw, they agree. Yung mga babae ka, hindi mo kayang magluto. Nag-agree ba kayo doon? Yes. Babae ka, hindi nyo alam magluto. Bakit kailangan ba maging babae ka para marunong ka magluto? Diba may mga lalaki din namang magagaling magluto? Saka isa rin yan yung mga dun sa pansin nyo ba sa mga magkakapatid na babae lalaki, kumbaga. Di ba pansin nyo pag pag sa babae dapat si kaamo dapat ikaw marunong ka maglaba kasi ganito ganyan kasi babae ka. Tapos maya-maya sa'yo, tawag doon, papalabas sa'yo yung damit ng brother mo kasi dapat ikaw maglaba dyan kasi babae ka, hayaan mo na yung kuya mo, lalaki naman yan, ganun, di ba? Tapos sometimes meron din yung kababae mong tao nagpapagabi ka, mga ganon. It's so, it's not, parang sa tingin nila parang joke lang yun. Na hindi nila alam, it affects kung sino yung pinagsasabihan nila. Diba? Kasi for me, microaggressions is yung pag-joke nyo na subtle, ganon. Yung nakakasakit na siya subtle, ganon. Yung joke na akala natin simple lang pala pero pero iba na palang impact sa ibang tao, mga ganon. Yeah. Saka, sige, go. Hindi, ikaw may sasabihin ka pa. Hindi, ikaw na. Saka isa ring ng microaggression yun yung mga mga nasasabi natin na something na alam natin na sinasabi natin yun, pero hindi nga tayo aware kung ano ba yung kahit sabihin mong kunwari yung sayang ka, pogi ka. Kung para sa'yo compliment yun, pwedeng sa pinagsabihan mo, insult siya, di ba? Kasi, lalo na sa nangyayari ngayon, ang hirap, di ba, nung before pa magkaroon ng inclusive environment for them or for
for the members. Di ba ang hirap mag-come out tapos ganun-ganun lang nasasabihin natin Oo. na ganun. Mahirap din yung mga pinagdaanan nila. Ang dami ng pinagdaanan, especially sa mga family nila, di ba, sa pagka-come out. Tapos, yun, kaya paano natin, di ba madaming nangyaring ganun, paano natin i-address yung mga ganun kapag may nakita ka, anong gagawin mo? May gagawin ka ba pag nakita kang nagjo-joke sila ng ganun? Ano yung pwedeng magawa natin for them para ma-stop or ma-aware sila na hindi tama yun, na maging sensitive sila? May masasabi kayo? Maybe encourage empathy kasi hindi naman natin alam lahat ng pinagdadaanan nung, for example, nag-joke ka na okay lang okay lang maging bakla ka pero huwag ka nang magsuot ng pangbabaeng damit. Yung joke na yun malaki yung magiging impact niya when it comes sa emotions ng taong makakarinig nun. So dapat maging empath tayo. Isipin muna natin yung mararamdaman before say anything. I agree. Tsaka the least thing we can do is to be an ally to them. We should support them kasi anong magagawa natin? Anong magagawa natin kung yun yung gusto nila? Yun yung ikakasaya nila. Pipigilan ba natin ganon? And if you can't fully, parang hindi mo sila masyadong ma-accept, I think it's better to just, just support them for now. Because hindi mo alam, maybe sometimes it's just a phase. Because syempre, bata pa sila. Hindi mo pa alam paano pangyayari when they get older. So, ayun, parang just support them for now. Hindi yung parang sinasabi mo na, oh my God, sayang ka. Tapos, you're just like this, bakla ka lang pala. Parang ganun. I mean, parang for now siguro, just support them because you don't know kung ano talaga yung totoong mangyayari in the future. Isa din sa mga, di ba na-observe din naman natin, di ba naman pumupunta tayo sa church. Ano naman yung ideas natin since iba-iba tayo ng paniniwala, ano yung mga ideas natin na paano natin harapin kung may mga gantong situation, paano natin ihaharap yung mga ganon. So, ayun. So, kung mga ganito na situation, first of all, meron tayo yung sinasabi natin na always naman na naririnig na natin na, hate the sin, not the sinner. Kasi if we look at it naman, kahit sabihin natin na, oo, mali. But at the same time, if we look at it in a parang wider perspective kasi, sila lang bang nagkakamali? Tayo din naman. Kahit naman na hindi tayo part ng community na yon, may mga part din naman na mali din na mga nagagawa natin. And at the same time nga na, yun nga, it's not about the people, but rather na we understand them, yung sinasabi nyo kanina, and we empathize kasi minsan nga hindi din natin baka mamaya yung words nga natin makasakit and baka mas lumala pa yung and parang ngayon baka mag-iba yung perspective nila or yung paniniwala nila na kapag ganito pala hindi pag pala kailangan ganto, or ang sama-sama naman nila bakit ganto, ay ang parang paano kung yung person ang gusto lang pala niya is understanding, di ba? Yun, gusto lang nilang ma-understand, gusto lang nilang may mag-listen sa kanila, and at the same time yun nga, we don't have the right to judge them because of that, or nasabihin natin na kasi yun nga, baka nga gusto lang nilang may maka-understand sa kanila, and at some point na they want to feel safe, parang ganun. So ayun, yun lang naman. I agree. Yes. Tama yon. Kasi at the end of the day, wala tayong we cannot judge yung mga ibang tao for who they are, for what they are, kasi pare-parehas tayong sinners. Yun. Tas for may alam pa ba kayong mga situations na ganon? May tanong ako. Anong tanong? Napapansin ko lang kasi, di ba, sabi ni CG kanina, acceptance, ganun. Pero paano naman yung mga taong homophobic? Sa mga homophobic?
Well, actually, yung yung sagot lang naman kasi dyan ng LGBTQ or ng community is that be homophobic if you wanna be homophobic. Pero I think basta wag ka lang if you're homophobic, then you're homophobic. If like wala ka rin namang magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Yes, parang ganun. Like, wala ka naman magandang sasabihin, then just shut up. Parang, so, ang point lang naman kasi dito, di ba kasi yung tanong mo is, what if, ano yung tanong mo ba? Like, parang anong say ng mga homophobic people sa mga microaggression? Ano yun? Pwede. Ikakasaya nila yun. Kasi for example, kalalaki mong tao, ba't ka nang dadamit ng ganyan? Mga ganyan. So, ano lang naman yan? Kasi, ang reply lang naman supposed to be there ng ikatwan. Wala. We don't care. Caps lang, yeah. Go lang. Apiin mo lang kami. Wala kaming pakialam. Pero, syempre, there are people na part of the community that are sensitive kasi, Piman. And they can't take those fun. So, actually, we can't stop that because homophobic people are here. They're here. Wala tayong magagawa doon. So, hopefully, ang magagawa lang natin is that they can judge us, but sana, huwag nilang sobrahan to the point na makakasakit na sila ng tao. Parang ang magagawa lang natin yan because we can change homophobic people. Wala tayong magagawa doon. So, sana ang magagawa lang natin, or if ever, ang kaya lang natin, or in our ability, sana kaya natin mag-spread ng awareness. Parang ganun lang. Yes. So to wrap it up, microaggressions are unintentionally or intentionally na ginagawa natin na hindi natin alam nakakasakit sa ibang tao, or alam natin pero ginagawa pa rin natin. Kaya for us to be better, tama ba yan? For us to be better, let's be let's choose our words. Choose our words na mga sinasabi natin, and then sa community, sa LGBTQ++ community, we should respect them, and we try not to judge. Sarilihin na lang natin kung ano yung mga iniisip natin, kung alam naman nating hindi makakatulong sa kanila, parang makakagulo pa sa kanila. So, it's a wrap, guys. Sarap! So, yun na yun. Like, share, and subscribe to our YouTube channel and other channels dito sa Sinag Gatila. Yes!